Si Gerard. Gusto kong pakibasa ang Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Chapter 5, 14. Matthew chapter 5, 14 to 16, verse 14, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatago. 15, hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang sakalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. 16, lumiliwanag sa gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang walhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Sabi din po sa Romans chapter 1 verse 12, that's it, that you and I will be mutually encouraged by each other's faith. Amen. Tandaan natin mga kapatid na hindi nababawasan ang apoy natin kapag ibinahagi natin ito. Halip, lalo pa itong lumalakas. Habi siyang source. Amen? Kahit gaano pa kaliwanag. Sabi din yung, tignan niyo yung ano niya, yung katabi niya mga kapatid. Hi. Kahit gaano pa kaliwanag yung katabi niya mga kapatid. Hindi nito mapapalitan ng liwanag. Ang ilaw na dapat nasa iyo mismo. Sayang mga kapatid, hindi kalbo yung katabi natin. It was reflect. Sorry po. Kaya kahit nakakakuha tayo ng lakas sa iba, mga kapatid, kailangan pa rin natin yung sariling atin. Sariling oras at ugnayan ni Jesus. Amen? Ang tunay at matagalang apoy ay nabubuo kapag tayo mismo ang nakikipag-usap sa Kanya. Nagbabasa tayo ng salita niya at sumusunod sa Kanya. Kahit wala tayo sa simbahan mga kapatid, kahit mag-isa lang tayo, kahit nasa kwarto lang tayo. Amen? Pakibasa po yung 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 7. Chapter 1 verse 6 to 7. 2 Timothy chapter 1 verse Chapter 3 verse 15 to 16. Pakibasa po. Revelation chapter 3 verse 15 to 16. Pahayag. 3:15 to 16. 3:15 to 16. Revelation. Kaya sapagkat ikaw ay malahiya at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Tama? Sabi, isusuka kita sa aking bibig. Dapat hindi tayo lukewarm. Amen. Sabi din sa Hebrew chapter 10 verse 24 to 25. And let us consider how we may inspire one another on towards love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, all the more as you see the day approaching. So, kaya kailangan tayo maging mapagmatsyag mga kapatid. Kasi yung si Devil, nandiyan lang siya, baka katabi na natin. So, sandaling maramdaman mong umihina na yung apoy mo sa puso mo mga kapatid. Makabilang katakilit ka niya. Huwag kang bumalik sa kanya. Huwag mo nang ipabukas. Yes. Amen? Huwag nang hintayin. Tuluyang pang lumamig. So, meron pa po. Amen. Alam ko. So, paano panatilihing nagniningas ang apoy natin? Amen? Number 1 mga kapatid, dapat po ay maglaan tayo ng oras para sa kanya araw-araw. Amen. Right. Kahit sandali lang mga kapatid, basta bukas ang puso natin kahit 5 minutes, 10 minutes, yan, 30 minutes, Amen. umaga man o gabi mga kapatid, bago tayo matulog, ay sapat na. Basta ginagawa mo ng buong puso. Amen.
Sabi nga sa Psalms chapter 63 verse 1, You, God, are my God, earnestly I seek you. I thirst for you. My Amen. whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water. Mga kapatid, makipag-usap tayo sa Kanya. Araw-araw mga kapatid, sabihin, magpasalamat tayo. Amen. Sabihin natin yung hinahin natin, Amen. yung mga pangangailangan natin. Basta kausapin mo si Lord. Amen. Basta personal, private mga kapatid. Amen. Right. Panalangin ng tunay na nagpapanatili ng ating ugnayan sa Diyos. Amen? Dapat uhaw tayo sa Kanya. Yes. Amen? Number 2, gamitin ang salita ng Diyos bilang panggatong. Amen? Parang narinig ko na yung panggatong kanina. Parang hindi nila narinig yung panggatong. Amen? Salita ng Diyos ang pinakamagandang panggatong para manatiling mainit ang ating puso, mga kapatid. Ito ang magtutuwid sa atin kapag naliligaw tayo, ito yung magpapalakas sa atin kapag naghihina tayo, at magpapaalala sa mga pangako niya, mga kapatid, na hindi nagbabago. Amen. Nabasa po yung Jeremiah chapter 20 verse 20 verse. 9. Jeremiah 20 verse 9. Jeremiah chapter 20 verse 9, At kung aking sabihin, hindi ko babanggitin siya. Isang Diyos, panigurado meron ka munang narinig na nagturo na iisa ang Diyos. Amen. Amen. Praise God. Sige po. Pananampalataya. Amen po ba? Amen. Mari po bang pakibasa sa 1 Peter chapter 2 verse 2? Sa unang Pedro chapter 2 verse 2? Sa mga may Bible po, mga kapatid. Ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagtutuwid, sa pagsasanay, sa katuwiran. So, habang nakikinig at nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay tinuturuan. Amen. Tayo po ay itinutuwid sa ating mga landas, mga kapatid. At tayo rin po ay hinuhubog para mas tumatag po tayo sa ating pananampalataya. Amen. Kaya kung wala po tayong naririnig na salita ng Diyos araw-araw, mga kapatid, sino na lamang po yung magtutuwid sa atin? Amen. Alam natin na makasalanan tayong tao. Lahat po tayo ay nagkakasala. Kung wala pong nagtutuwid sa atin na salita ng Diyos, sino po kaya ang pwedeng magtuwid sa atin, mga kapatid? Or baka manatili po tayong baliko. No? So mahalaga po yung salita ng Diyos sa ating pong mga buhay. At ganun din kahalaga na papasukin yung salita ng Diyos sa tahanan po natin. Amen? Praise God. So tuwing nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos regularly, mga kapatid, or palagi, no? Mas lumalalim po yung pagkakakilala natin sa ating Panginoon. Mas nakikilala natin yung iba't ibang karakter ng ating iisang Diyos, mga kapatid. Nalalaman natin na kapag binabasa natin ang salita niya na siya lamang ay iisa. Amen? Sabi sa Deuteronomy 6:4, nalalaman natin na ang Diyos ay iisa lamang. Iisang Panginoon, iisang Diyos, mga kapatid. No, nalalaman din natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na si Jesus ang daan, siya ang katotohanan, at siya rin naman ang buhay, mga kapatid, ang sabi sa John 14:6. So sa pamamagitan po ng pakikinig sa salita ng Diyos, nalalaman din po natin yung pangako ng ating Panginoon. Ano ba yung pangako ng Diyos sa atin? Pwede ba tayong magbigay, mga kapatid? Amen. Buhay na walang hanggan. Sino pa yung may natatandaan na pangako ng Diyos sa Kanya? Papahirin ang luha. Hindi po tayo iiwan ng Diyos ni pababayaan man. Amen? So, lahat po ng nagpapatunay na ang salita ng Diyos ang nagpapalago sa ating pananampalataya, mga kapatid. Amen? So, palakpakan muna po natin ang Diyos. Dahil tayo na po ay nasa panghuli, kinig ay may pagtugon. Amen? Tanong ko po ulit, mga kapatid, sino na po dito yung nakarinig ng salita ng Diyos? Amen. Ngayon,
Sino naman na po rito ang tumugon sa salita ng Diyos? Amen. Praise God. So, pinapaalala po ng Panginoon sa atin ngayon na yung pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi lang siya pakikinig lang. Hindi lang siya pumasok, sabi nga ni Pastor Boy, hindi lang siya pumasok sa kanang tenga tapos lumabas sa kaliwa. No? Kaya sabi ni Pastor Boy, magdala tayong bulak para isara natin yung kabila para hindi na siya lalabas, diretso siya ng puso. No? So, yun po ang paalala ng Diyos, mga kapatid. Kapag nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos, no, hindi lamang po ito naririnig, kundi tayo din po ay tumutugon sa salita ng Diyos. Dahil yung salitang hearing, no, or yung pakikinig, ay katumbas po nito ng salitang doing, or paggawa, pagsunod, amen? Or pagtugon sa salita ng Diyos. Ang sabi nga po sa Santiago chapter 1 verse 22, datapwat maging tagatupad tayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Amen? Na inyong dinadaya ang inyong mga sarili. Ang sabi po sa Biblia, kung tayo ay nakikinig lamang at hindi natin ginagawa or hindi tayo tumutugon sa salita ng Diyos, ano po ang tawag sa atin, mga kapatid? Tayo ay mandaraya or dinaraya natin ang ating mga sarili. Amen? So, hindi po tayo tinawag upang makinig lang, kundi tinawag din tayo upang tumupad ng salita ng Diyos. Amen? Ang sabi nga po sa kanyang salita sa Lucas 11 verse 28, mapapalad yaong nangakikinig ng salita ng Diyos at iniingatan ito. Amen? Meron po kasi, mga kapatid, na kapag narinig ang salita ng Diyos, hindi natin ito iniingatan, meron pong pagkakataon na aagawin ito sa atin. Amen? Kapag narinig po natin ang salita ng Diyos, siguraduhin po natin panghawakan natin ito, mga kapatid. Dahil merong mga kamay na umaagaw sa atin nito. Amen? At yun po yung gawa ng Diablo, mga kapatid. So, ingat po tayo. Kapag narinig natin ang salita ng Diyos, siguraduhin po natin na iingatan natin ito sa ating mga puso. At sa panahon na kailangan natin yung salita ng Diyos, meron tayong baon, mga kapatid. Hindi na siya naagaw, hindi siya ninakaw sa atin. Amen? Praise God. So, hindi lamang tayo nakikinig, kundi tagapag-ingat din po tayo. Tagapagtupad, hindi yung tupad na nagbawal sa mga kapatid. Tagapagtupad at tagapag-ingat ng salita ng Diyos. So, yung mga action po na yun, mga kapatid, kapag tinupad natin, sinunod natin, pinanghawakan at iningatan natin yung salita ng Diyos, ito po yung bunga ng isang tunay na pananampalataya, mga kapatid. Kung tunay at lumalago po yung pananampalataya natin, malalaman po natin sa ating mga buhay na hawak natin yung salita ng Diyos. Meron tayong natatandaan na salita ng Diyos sa tuwing may nag-share po sa atin. Amen? Kaya, mahalaga po kung paano po tayo tumugon sa ating mga naririnig. Amen? Pwede kasi nating pakinggan, pero i-decline din natin sa susunod na araw. Pagkatapos nito, mga kapatid, after po ng mga narinig natin, ano po kaya yung magiging action or reply natin sa salita ng Diyos? Amen? Nawa tayo pong lahat ay bigyan ng Panginoon ng kalakasan para sumunod sa lahat po ng ating narinig ngayon. Amen? Palakpakan po natin yon, iingatan. Amen? Kung patuloy tayo sa pagkakasala, amen, maaring yung pangalan natin sa aklat ng buhay ay mabura. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesus, continue, magpatuloy sa pananampalataya. At nakapasok muli yung salita sa kanilang tahanan. So na nakikita na ng ating Panginoon na yung pananampalataya umuusbong. Nakita ko po kasi yung sanga ng suha, yung pinagtabasan, mga kapatid. So sabi ko, umusbong na. Siguro na dinadagdagan ng Panginoon, nire-remind siya ng ating Panginoon na yung pananampalataya, nakikita ng Diyos. At ang sabi sa salita ng Panginoon, sa Lucas 11:28, higit na mapalad na nakikinig sa salita ng Diyos at mapalad yung tumutupad nito. So kung makatok po muli ang ating Diyos sa puso ng ating binisita, si nanay, kulang na lang po ng pagtupad siguro. Yung lahat po tayo merong tinupad sa salita ng Panginoon. May sinunod tayo, nanampalataya tayo,
pinabot sa atin ng ating Panginoon kung paano tayo maliligtas, kung paano tayo mabibilang bilang anak ng Diyos, mga kapatid. So, pinapaabot din po ng ating Panginoon sa Kanya. So, ako po ay naniniwala, mga kapatid, no? Kasi muling pinapasok ng Diyos, muling pumatok yung Diyos sa tahanan nila, at muli nilang tinanggap, at ako po ay naniniwala na Yung iwan sa kanya today, mga kapatid. Sa pagtatapos, mga kapatid, ay clear lang po ito. Old is gone, mga kapatid. New is here, mga kapatid. Sabi, ay pakibasa po yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mga kapatid. Ay, wow, linaw pala. Masyado nang paulit-ulit yung pagkakamali o masyado nang malayo kay Jesus, no? Pero ang magandang balita, mga kapatid, is kapag ang Diyos po ang kumilos, tulad ng sabi ko kanina, mga kapatid, kahit ang pinaka-imposibleng tao, mga kapatid, ay kayang baguhin ng ating Panginoon. Kung sino po dito ang nakakakilala kay Saul po? So, si Saul po kasi dati, mga kapatid, siya po ay isang, kilala po siya bilang kaaway ng mga tagasunod ni Jesus. O yung mga naniniwala po kay Jesus, no? Si Saul po ay isang relihiyosong tao, no? Matalino po siya, dedicated, at kilala sa kanyang ginagawa, no? Pero kahit siya ay religious, mga kapatid, hindi ibig sabihin nun ay close na siya ni God, no? Hindi ibig sabihin nun ay close sila ni Lord. Dahil sa mata ng mga tao, dahil si Saul, mga kapatid, noon ay taga-usig ng mga Kristiyano or yung mga pumapatay, mga kapatid. Lahat po ng mga tagasunod ni Jesus or yung mga naniniwala po kay Jesus ay kanyang pinapatay, no? Inaaresto niya ito, pinapahirapan, at gusto niyang patahimikin ang mga naniniwala kay Jesus. Kaya sa mata ng tao, mga kapatid, parang imposible na lang na magbago si Saul dahil sa sobrang pagkabrutal ng kanyang mga ginagawa, no? Pero minsan, mga kapatid, ang taong akala natin pinakamalayo kay God, no? Sila pa pala yung may mga powerful na testimony sa kanilang mga buhay, no? So, kung ating babasahin sa Acts chapter 9 verse 3 to 5, sabi dito, "Now as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him, and falling to the ground, he heard a voice saying to him, 'Saul, Saul, why are you persecuting me?' And he said, 'Who are you, Lord?' And he said, 'I am Jesus, whom you are persecuting.'" Habang papunta po si Saul para usigin ang mga Kristiyano o para pumatay ng mga Kristiyano, mga kapatid, bigla siyang kinausap ni Jesus, no? Imagine that, mga kapatid, sa moment na pinakamalayo siya kay God, no? Kay Jesus, no? Doon siya mismong inabot ng ating Panginoon. At minsan, mga kapatid, ganun din po tayo. Minsan kapag tayo ay pagod, kapag feeling guilty na tayo, no? Or kapag naman nagbabackslide tayo, kapag nawawalan tayo ng gana sa ating Panginoon, no? Doon tayo mas lalong tinatawag ni Jesus. Because God does not wait for us to become perfect, no? Before reaching us, no? Hindi niya tayo hinihintay na magbago, maging perfecto muna bago niya tayo ayusin, mga kapatid. Church, hindi ganun yun, mga kapatid. Dahil the truth is, no, kay Jesus mismo nagsisimula ang tunay na pagbabago. Dahil hindi ka magbabago ng tunay, mga kapatid, dahil babalik at babalik pa rin yan kung wala ang buhay natin sa ating Panginoon, no? Pagkatapos nun, mga kapatid, pagkatapos makatagpo ni Saul si Jesus, no, nabulag siya, mga kapatid. Hindi ito physical blindness, no? Parang ipinapakita rin dito, mga kapatid, na kailangan niyang matauhan at makita ang katotohanan. Minsan, mga kapatid, pinapayagan ni Jesus na magkaroon tayo ng mga broken moments, mga struggle, mga challenges sa buhay natin para mas mapalapit tayo sa Kanya, no? Minsan, hinahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng mga failures, ng mga disappointments, mga heartbreaks, mga struggles, mga pain, no? And yun ay ginagamit ng Diyos hindi para tayo ay pahirapan. Yun ay ginagamit ng Diyos para tayo ay baguhin, no? Hindi para tayo ay sirain, hindi para tayo ay ilayo sa Kanya, no?
Tulad dito mga kapatid, no? Meron dito na si Jesus o ang ating Panginoon ay gumamit ng isang tao. Gumamit po si Jesus dito na isang tao, si Ananias po, para tulungan si Saul, no? At dito natin makikita mga kapatid that God kayang baguhin ng Panginoon ang isang tao. Your past does not define your future. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Hindi hadlang ang past mo para gamitin ka ng Diyos. Hindi basihan ang future mo ang dating pagkatao mo. And for the last mga kapatid, true change starts with surrender, no? Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Hindi natin kailangan baguhin ang sarili natin ng tayo lang. Hindi natin kaya yan mga kapatid, no? Kailangan natin ng Diyos sa ating mga buhay, no? At minsan, ang tunay na pagbabago mga kapatid ay nagsisimula kapag tinanggap natin na kailangan natin si Jesus sa ating buhay. And for the last one, mga kapatid, use your testimony. Minsan, yung dating weakness natin, yun pa yung magiging testimony mo someday, no? Yung dating pain mo, pwede mong dahilan para maka-encourage ka ng ibang tao. Kaya ngayon, mga kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano nga ba yung gustong baguhin sa akin ni Lord, no? Ano nga ba yung mga dapat kong isurrender sa Panginoon, no? May ugali ba akong kailangang isurrender? Yung pagmamataas, pagiging nainitin, mga kapatid, kailangan ko na ba siyang i-let go? Yun ba yung gustong baguhin sa akin ng Diyos? No? Let's check ourselves, mga kapatid. Or handa na ba ako na hayaan ng Diyos na baguhin ako? No? So, ang story po ni Saul to Paul, mga kapatid, it proves na walang imposible sa ating Panginoon. Kung nabago niya si Saul, isang taong dating lumalaban sa mga mananampalataya at ginawa niya itong Paul na ginamit para ipalaganap ang gospel, no? Kaya rin niya po tayong baguhin, no? Hindi hadlang ang ating mga past, yung mga failures, yung mga weaknesses, or yung ating mga pagkakamali para gamitin tayo ng Diyos. Because God desires restoration, not destruction, no? Ang hangarin po ng Diyos ay tayo ay mapalapit sa Kanya, no? Hindi ang tayo ay sirain, hindi ay tayo para ilayo sa Kanya, no? At kapag nag-surrender tayo sa ating Panginoon Jesus, kayang gumawa ng Panginoon ng bagong story o ng bagong panimula sa ating mga buhay. So today, mga kapatid, huwag tayong manatili sa ating mga old self, no? Kung tayo ay tinatawag ng Diyos, huwag tayong maging manhid, no? Huwag tayong magdinihan, mga kapatid. Tayo na po mismo ang lumapit sa ating Panginoon. Huwag tayong mahiya na lumapit sa ating Panginoon sapagkat doon po nagagalak ang Panginoon kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Allow God to change you step by step, day by day, no? At tandaan natin mga kapatid, ang tunay na pagbabago ay hindi pagiging perfect, instant, no? Ito ay araw-araw na pagpili na sumunod at magpalapit sa Diyos. And yun lamang po. Pogi ko. Pogi mo, Franz. Basta, nalalagyan mo. Buti na lang. Sige lang nga, pati yan. Bagsak ako sa kulit. Baton. Kung pwede mo Secret. tayo. Hindi ka nag-review, no? Yan Hindi may mo lang keyboard. nag-review. So, ilang ka sa quiz? Secret. Secret. Bulong ko sa akin. Hindi pa masahe lang sa jeep. Uy, pero short quiz yan. 15 yung pamasahe din eh. 15 yung pamasahe. 20. Alam mo paano mali? Kasi pang engineering kasi med tapos engineering.